Kung nasang ka mang hayop ka, ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Hindi kita tatakbuhan. Sabi mo sa akin, anong uri ka ng halimaw? Berba lang. Isa akong berba lang. Ikaw nga. Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko po munang bumati sa inyo ng isang mapagpalang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edong. Isa akong simpleng binata na naninirahan sa isang tahimik na bayan sa katimugang bahagi ng bansa. Dito sa amin ay tahimik at payapa lamang ang pamumuhay. Karamihan sa mga kabahayan ay gawa sa kahoy at yero. Mayroong ding mga bukid at farm lot sa paligid ng bayan. Sa bayan namin, libangan ng mga kabataan ng maglaro ng patintero at tumbang preso tuwing hapon pagkatapos ng klase. Kapag weekend naman, namamasyal kami sa ilog para lumangoy at manghuli ng mga isda. Buong maghapon kaming naglalaro roon hanggang magdilim na. Isang normal na umaga nung Biyernes nang pumasok ako sa klase. Walang kakaiba o hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng klase, dumating ang aking matalik na kaibigan na si Waldy. Inaya niya ako na samahan siyang pumunta sa probinsya kinabukasan upang bisitahin ang aming kaibigan na si Michael para sa kanyang kaarawan. Wala namang pasok kinabukasan kaya pumayag ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na ako. Hiniram ko ang sasakyan ng aking tiyo na isang lumang owner type jeep. Mga alas 7 ng umaga, nang sunduin ko si Waldy sa kanyang bahay na malapit lamang sa amin. Pagkasakay niya, kaagad kaming umalis patungo sa probinsya ni Michael. Habang nagmamaneho ako, masayang nagkwentuhan kami ni Waldy tungkol sa mga paborito naming palabas sa telebisyon at mga bagong kanta na umiikot ngayon sa radyo. Naging masaya ang una naming oras ng biyahe. Pero habang papalapit kami sa kalagitnaan ng aming daan, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Napansin kong naging tahimik na lang si Waldy. Nang tanungin ko siya kung bakit, sinabi niya na parang may pumipigil sa kanyang magpatuloy. Ramdam niyang may hindi magandang mangyayari at para siyang kinakabahan nang hindi niya alam ang dahilan. Tinawanan ko lang siya at sinabing baka sa labis lang nakapapanood niya ng horror movies kaya ganoon ang pakiramdam niya. Ngunit seryoso siyang nagsabi na hindi siya nagbibiro at talagang naninindig ang mga balahibo niya sa kaba. Tinuloy ko lamang ang pagmamaneho, bagamat nararamdaman ko na rin ang kakaibang tensyon sa paligid. Patuloy lamang akong nag-iingat sa daan habang pinipilit na aliwin si Waldy. Pero sa kabila ng aking pagsisikap, tila lalong dumidilim ang paligid at humihina ang aking pakiramdam. Patuloy kaming nagbiyahe hanggang marating namin ang isang maliit na bayan. Napagdesisyonan naming huminto sandali upang magpahinga at kumain. Naghanap kami ng karinderya sa bayan at buti na lang ay agad naming natagpuan ang isang mukhang malinis at maayos na karinderya. Pumasok kami at umorder ng pansit at fried chicken bilang aming almusal. Habang kumakain, napansin ko na tahimik pa rin si Waldy. Mukha siyang may iniisip habang tinititigan lamang ang kanyang pagkain. Tinanong ko siya kung bakit, pero umiling lamang siya at sinabing wala raw. Pagkatapos naming kumain,
Naisipan naming bumili muna ng sigarilyo bago ituloy ang biyahe. Lumabas kami ng karinderya at nagtungo sa maliit na tindahan sa tabi nito. Bumili kami ng isang kaha ng sigarilyo at nagtaka ako nang biglang sabihin ng tindera na wag na raw kaming magpunta sa likod ng tindahan. Doon na raw kasi nagsisimula ang isang nakatagong sityo. Ngunit dahil mahilig makisali si Waldy, tinanong pa rin niya kung bakit bawal doon. Subalit mariin lamang na umiling ang tindera. Paglabas namin ng tindahan, agad kong nilingon ang likod nito at napansin ko nga ang isang gubat na mukhang papunta sa isang liblib na puok. Dahil sa pagka-curious, gusto kong puntahan pero pigil ako dahil sa sinabi ng tindera. Ngunit bigla na lamang tumakbo si Waldy patungo doon, kaya napilitan akong habulin siya. Nang makapasok kami sa gubat, pakiramdam ko ay iba na ang atmosphere. Napakatahimik, malamig at medyo nakakatakot. Maya-maya pa ay nakarating kami sa isang nakatagong baryo na tila napapaligiran ng kakaibang enerhiya. Walang tao sa paligid maliban sa amin. Nang makita ko na balak pang pumasok ni Waldy, mabilis ko siyang hinila pabalik. Parang gising na ang kanyang diwa ng panahong iyon, kaya madali siyang nahila pabalik sa daan. Pero nang makalabas kami sa gubat, bigla ko namang napansin na para bang nasa iba na namang kaming lugar. Hindi ko maintindihan pero hindi na namin nakikita ang tindahan kung saan kami dumaan kanina. Pabalik-balik lamang kami sa gubat, ngunit hindi kami makalabas. Maya-maya ay nakita ko ang tindahan, ngunit kapag lumalapit kami doon, nawawala ito sa aming paningin. Ito ay nagpatuloy ng ilang minuto hanggang sa tuluyan na kaming naligaw. Nagpatuloy ang aming paglalakbay sa loob ng gubat, ngunit tila ba wala itong katapusan. Paulit-ulit lang ang mga puno at daan pero walang malinaw na direksyon palabas. Unti-unti ay naramdaman ko ang pagod at gutom. Pati si Waldy ay mukhang pagod na rin. Subalit patuloy pa rin kaming naghahanap ng daan palabas sa napakahabang gubat na iyon. Maya-maya ay nakarinig ako ng mahinang tunog na parang kalapati. Sa gitna ng aming pagkabigo na makalabas, naging gabay ito upang mahanap ang tamang direksyon. Dahan-dahan naming sinundan ng tunog hanggang sa makita ang liwanag papalabas ng gubat. Sa wakas, nakalabas din kami. Ngunit nawala na ang nakatagong sityo. Bumalik ang aming lakas at tuloy na kaming nagpatuloy sa biyahe. Pagod man, ay nakarating din kami sa bayan ni Michael bandang hapon. Malugod kaming sinalubong ng mag-anak niya at agad namang nawala ang aming pagod sa masayang pagbati. Nagkwentuhan kami habang abala sa paghahanda para sa salo-salo. Ikinuwento namin ang tungkol sa aming kakaibang karanasan sa gubat. Nabahala sila para sa amin, ngunit masaya na ligtas kaming nakalabas doon. Matapos ang masayang hapunan, nagpahinga na kami dahil pagod sa mahabang biyahe. Ngunit kinagabihan, bigla akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Pabalik-balik ang eksena ng nakatagong baryo at malawak na gubat sa aking isipan. Naalimpungatan ako kaya napagdesisyonan kong bumangon at uminom ng tubig para makatulog ulit. Habang papunta sa kusina, bigla akong nakita sa bintana ang isang malaking itim na aso na nakatingin sa akin. Namumula ang kanyang mga mata na animoy
nang aakit sa akin. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Naririnig ko ang malakas na kabog ng aking dibdib habang nakatingin sa pintuan. Maya-maya ay narinig ko ang mga yabag ng paa ng mga magulang ni Michael. Nagmamadali silang umakyat. Nang buksan nila ang ilaw, wala na yung aso. Ngunit nakita ito ng nanay ni Michael na sumilip sa bintana, kaya napasigaw siya. Kaagad itong hinanap ng tatay ni Michael, ngunit wala na ito. Lumabas pa siya ng bahay upang masiguro, pero wala talagang bakas ng aso. Habang nakatingin sa bintana, bigla kaming nataranta nang marinig ang isang malakas na tila halinghing o ungol na nagmumula sa kalapit na bahay. Tinignan namin ang paligid, ngunit tahimik ang gabing iyon. Walang ingay maliban sa halinghing na iyon. Kinabukasan, nalaman namin na narinig din ito ng aming mga kapitbahay, ngunit wala silang nakitang pinanggagalingan nito. Sa mga sumunod na araw, tahimik naman ang aming pamamalagi sa probinsya. Ngunit sa tuwing gabi, naaalala ko ang eksena ng nakatagong sityo at ang misteryosong aso. Kinuwento ko ito kay Waldy at sa ibang kaibigan. Sabi nila, baka nasundan kami ng masamang mga nilalang mula sa liblib na puok na yon o ang tinatawag ng karamihan na aswang. Kaya't napagdesisyonan naming bumalik na sa amin dahil sa pangambang iyon. Nang makauwi, agad kaming nagpatingin sa isang matandang albularyo upang humingi ng payo. Ayon sa kanya, namarkahan kami kaya nasundan kami ng masamang elemento o aswang na gustong guluhin ang aming isip at kaluluwa. Binigyan niya kami ng mga anting-anting upang maalis ang marka na ginawa sa amin ng aswang. Salamat sa kanyang tulong dahil unti-unti ding nawala ang takot at pangamba sa aming puso. Makalipas ng ilang linggo, tuluyan na kaming nakabalik sa dati naming ginagawa. Napagdesisyonan kong bumisita kay Waldy upang malaman kung okay na rin ba siya. Buti na lang at mukhang maayos na nga ang kanyang kalagayan. Ayon sa kanya, tila humina na ang masamang epekto ng karanasan namin sa nakatagong sityo. Ngunit aminado siyang minsan ay pumabalik pa rin ang mga malilikot na alaala sa kanyang isipan, lalo na tuwing nag-iisa siya o gabi na. Minsan din ay nagigising siya dahil sa bangungot na konektado doon. Pero sa kabuuan, masasabi niyang okay na siya at unti-unti nang nawawala ang takot. Napag-usapan din namin ang tungkol sa albularyo na aming napuntahan. Maganda ang naging epekto sa amin ng mga payo at anting-anting na binigay niya. Ramdam namin na gumagana ito sa pamamagitan ng proteksyon laban sa masasamang elemento o aswang. Patuloy kaming sumusunod sa kanyang mga paalala tungkol sa pangangalaga dito. Ayon kay Waldy, sinabihan siya ng albularyo na nasampal siya ng palipad hangin nung nasa nakatagong sityo kami. Ito raw ay isang uri ng sumpa kung saan mawawala ang kontrol mo sa iyong kaisipan at katawan. Kaya pala bigla siyang tumakbo papasok doon nang walang dahilan. Mabuti na lamang at nailayo ko siya bago tuluyan na mahawakan siya ng masamang elemento doon. Napag-usapan din namin ang tungkol sa mga aswang na umano'y naninirahan sa sityo. Posible raw na may mga nakatirang ganitong uri ng masasamang nilalang doon, kaya delikado itong puntahan. Mabuti na lang at nakaalis kami agad bago pa kami ganap na mahatak sa kanilang
mapanlinlang na mundo. Sa huli, nagpasalamat kami sa isa't isa sa pagiging mabuting magkaibigan. Napagtagumpayan namin ang matinding pagsubok na iyon dahil magkasama kami. Natutunan namin ang value ng pagsuporta at pangunawa sa panahon ng pangamba. Lumakas ang aming pagkakaibigan at pananampalataya dahil dito. Patuloy kaming magiging magkaibigan magpakailanman. Matapos ang mahirap na karanasan, unti-unti na kaming bumalik sa normal na pamumuhay. Bagamat minsan ay bumabalik pa rin sa alaala ang mga pangyayari. Masasabi kong okay na kami ni Waldy. Patuloy ang aming pakikipag-usap at pagtitiwala sa isa't isa upang malagpasan ang anumang agam-agam. Isang napakahalagang aral ang aming natutunan mula sa karanasang iyon. Una, natutunan namin na huwag bastang pumasok sa mga hindi pamilyar na lugar nang walang pahintulot. Importante rin na makinig sa payo ng nakatatanda gaya ng tindera na nagpaalala sa amin. Kung sumunod lang sana kami, naiwasan sana ang ganoong karanasan. Pangalawa, lalo pang tumibay ang aming pagkakaibigan dahil magkasama kami sa mahirap na panahong yon. Natutunan din namin ang halaga ng pagsuporta at pagtitiwala sa isa't isa. Mas naging mabuting tao kami dahil dito. Pangatlo, natutunan din naming hindi lahat ng bagay ay nauunawaan ng isip at mga mata. May mga misteryo at kakaibang elemento sa mundong ito na hindi madaling maipaliwanag. Kaya't patuloy kaming bukas sa pag-aaral ng mga bagay na ito nang may bukas na isipan. Panghuli, lalo pa naming napahalagahan ang simpleng buhay doon sa aming bayan. Doon kami talaga masaya at komportable. Wala munang balak lumayo o mag-adventure ulit. Masaya na kami sa aming pamilya, kaibigan at pamumuhay sa tahimik na bayan naming ito. Sa kabuuan, isang napakahalagang life lesson ito para sa aming pagtanda. Lubos kaming nagpapasalamat sa Diyos sa paggabay niya sa amin sa gitna ng dilim na karanasan. Patuloy kaming magiging mabuting tao, kaibigan at kapatid. Ang mga aral na ito ay aming dadalhin habang buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ako po si Edong, ang inyong kaistorya. Magandang araw sa inyong lahat mga kaistorya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eddie. Isang magsasaka sa baryo namin sa Aklan. Matagal na panahon na rin akong naninirahan dito kasama ang aking mahal na asawa. Simple lang ang aming pamumuhay dito. Bahay kubo lamang ang tinitirahan naming mag-asawa at nakakabuhay sa pagsasaka ng palay at pag-aalaga ng mga hayop. Kalmado at tahimik lamang dito sa amin. Madalang ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit noong nakaraang buwan lamang, dumating dito sa baryo namin ang isang bagong kapitbahay na itago na lang po natin sa pangalang Marcelo. Mukha siyang masayahin at mabait na lalaki. Ang problema, may kakaiba akong naramdaman sa kanya nang una kong makita siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may banta o panganib na dala ito. Agad ding umiinit ang aking agimat na mutya na suot ko palagi sa aking leeg tuwing nakikita o malapit ako sa kanya. Ito ang palatandaan na may kababalaghan o masamang hangarin ng isang tao. Kaya't simula noon, binabantayan at inoobserbahan ko na si Marcelo.
Gusto kong malaman kung tunay ngang may lihim itong tinatago o masamang balakin para sa aming baryo. Nanguna sa aking pag-aalala ang kaligtasan ng aking mahal na asawa. Ngayong buntis na siya sa aming supling, lalo akong nag-iingat at inaalagaan ko siya ng mabuti. Ayokong may masamang mangyari sa kanya at sa sanggol namin. Kaya't hindi ko hahayaang lumapit o makapinsala sa kanila ang sino mang may masamang hangarin. Lalo na itong bagong dating na si Marcelo. May kutob ako na hindi siya papalarin dito sa baryo namin. Sa tuwing dumadaan siya sa amin, tinititigan ko siya ng matagal habang hawak ang aking agimat. Gusto kong ipakita sa kanya na handa akong lumaban kung sakaling may gagawin siyang masama. Madalas ko ring binabalaan ang aking asawa tungkol kay Marcelo. Pinagbawalan ko na siyang makipag-usap o lumapit dito. Mas mainam na iwasan na lang namin siya habang maaga pa. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nagpakita sa aming tahanan at humihingi ng tubig na maiinom. Nainsulto ako nang harapan niya kaming lapastanganin. Ginawa ko ang lahat para pigilan ang aking puot. Ngunit ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa aking agimat. Senyales na galit din ito kay Marcelo. Pagkatapos uminom, kaagad itong umalis. Sinabihan ko agad ang aking asawa na wag nang gamiting muli ang basong ginamit nito. Alam kong may mga nilalang na nakapanghahawa ng sakit o masamang budhi sa pamamagitan lang ng kanilang laway o dumi. Magmula noon, lalong tumibay ang aking kutob na may mali talaga sa bagong dating na si Marcelo. May lihim itong tinatago o itinatagong kasamaan. Hindi magtatagal at lilitaw rin ang tunay nitong kulay. Handa akong harapin at labanan ang anumang kababalaghan na dadalhin nito sa aming tahimik na pamayanan. Ipagtatanggol ko ang aking pamilya at ang kapakanan ng buong baryo laban sa anumang uri ng masasamang elemento. Paglipas ng ilang linggo, tila ubos na ang aking pagtitiis kay Marcelo. Para bang sinasadya nitong guluhin ang aming tahimik na pamumuhay. Madalas itong nakikita sa paligid ng aming baryo tuwing madilim na. Parang naghahanap ng kung sino o kung anong mabibiktima. Lagablab na ang galit ko rito nang makarating sa akin ang balita na may aswang na dumadalaw sa aming baryo tuwing gabi. Marami ng muntik ng maging biktima nito. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan at mga bata pa. Sinasabi nilang biglang dumadaan ng malakas na hangin sa kanila kahit sarado naman ang bintana. Pagkatapos ay nararamdaman nilang may humihilas sa kanilang tiyan o nakakaramdam sila ng matinding pananakit doon. Buti na lang at nakakahingi agad sila ng tulong ng iba bago tuluyang masugatan o mapatay sila ng hindi kilalang nilalang. Kaya't napapanatili nilang buhay at ligtas sila. Ngunit ang pinakamasaklap, wala silang nakikitang kahit anong anyo ng aswang. Ramdam lang nila ito pero hindi nila ito nakikita. Kaya't lubos ang takot at pangamba ng lahat. Sinasabi nila na marahil ay isang masamang espiritu o kaluluwa ito na gusto lang manakit ng tao ng walang dahilan. Ngunit sa aking palagay, hindi espiritu o kaluluwa ang gumagambala sa aming baryo. Naniniwala ako na isang tunay at buhay na nilalang ang pumapatay gamit ang hindi nakikitang anyo nito. At may malakas akong kutob kung sino ang maaaring suspect dito. Walang iba kundi si Marcelo na bagong dating lang naman sa baryo namin.
Masyado itong nagkukunwari at nagpapanggap na mabait para matabunan ang tunay nitong pagkatao. Pero sa loob-loob ko, alam kong isa itong halimaw na nagbabalat kayo lang. Kaya lalong tumitibay ang aking resolusyon na hindi ko ito dapat pabayaan. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya at buong baryo mula sa masamang nilalang na ito. Isang gabi, naiwan ko ng mag-isa ang aking buntis na asawa habang pauwi ako galing sa aking pagtatrabaho sa bukid. Bigla akong nakarinig ng isang mahinang ungol na parang nagmumula sa malayo. Ngunit habang papalapit ako sa bahay, para bang kasabay ko na ang ungol na iyon. Hindi ako makapaniwala pero para bang galing yon sa aking likuran. Maya-maya pa, biglang uminit ang aking pakiramdam. Parang may apoy na kumakalat sa aking katawan. Halos mawalan na ako ng malay sa sobrang init at panghihina. Mabuti na lang at nakarating pa ako sa bahay kahit papano. Nang makita ako ng aking asawa, agad niya akong inalalayan at pinahiga. Nang makapagpahinga at kumalma ang aking pakiramdam, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Kaya't pinaalala kong muli na mag-iingat siya, lalo na't buntis siya. Ngunit gulat na gulat ako nang sabihin din niya sa akin na may balita siyang narinig tungkol sa aswang sa baryo namin. At marami na nga raw ang nabiktima nito na kamakailan lamang. Lalo akong kinabahan para sa kaligtasan niya at ng aming sanggol. Kaya't binilinan ko siyang wag nang lumabas ng bahay pagkalubog ng araw. Siguraduhin din niyang mabuti ang pagkakasara ng aming bahay upang walang makapasok. Ngunit sa kabila ng aking mga babala, tila ba hindi pa rin maiiwasan ng kapahamakan. Isang hapon, napagdesisyonan kong matulog saglit after kong maghapunan. Inutusan ko ang aking asawa na siguraduhin gisingin ako bago mag-alas 6 ng gabi. Ngunit sa pagkakalalim ng aking pagtulog, nalimutan niya yatang gawin iyon. Kaya't nagulat na lang ako nang magising dahil madilim na ang paligid. Nang tingnan ko ang pintuan, nakita kong nakabukas pa ito. Kaagad kong pinuntahan yon at sinara. Pagkatapos ay hinanap ko agad ang aking asawa. Nabigla ako nang makita ko siyang nakahiga at nahihimlay. Pero may malaking sugat sa kanyang tiyan na para bang may humiwa rito gamit ang matalas na bagay. Napapraning ako sa takot at galit. Alam kong may pumasok dito at sinaktan ang aking asawa. At ang hinala ko'y walang iba kundi si Marcelo na umaaswang gabi-gabi. Dahil sa galit, hindi ko napigilang magmura. Sinisigaw ko at hinahanap kung nasaan ang hayop na yon. Kung nasang ka mang hayop ka, ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Hindi kita tatakbuhan. Ang aking matapang na hamon sa kadiliman. Ngunit bigo akong makita o mahagilap ang anumang anyo nito. Bagkus ay nakaramdam lang ako ng malakas na hangin na dumaan sa aking paligid. Maya-maya ay narinig ko naman ang isang mahina ngunit nakakatakot na hagikgik o tawa. Mula rito, alam kong naroon lang ang nilalang pero ayaw lang nitong ipakita ang sarili. Pinipigilan ko man ang aking galit. Nananaig pa rin ito sa akin. Napako na ako sa aking paninindigan na kailangan kong harapin at labanan ng nilalang na ito ng gabing yun din. Ang buhay at kaligtasan ng aking pamilya at ng buong baryo ang nakasalalay. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Dapat kong panindigan ang aking tungkulin bilang pinuno ng tahanan
at bilang isang mabuting kapitbahay sa baryo namin. Kaya't isinuot ko ang aking agimat at hawak ang aking krus. Hinanap ko kung saan nagtatago at nagkukubli ang halimaw. Nasaan man nito, pagbabayaran nito ang ginawa nitong kasamaan. Dala ang aking agimat at hawak ang aking krus. Tumungo ako sa labas upang hanapin kung nasaan nagtatago ang halimaw. Sa unang pagkakataon, magagamit ko na ang natatanging kapangyarihan ng aking anting-anting. Unay ginamit ko ang kakayahan nito na magdulot ng kabulagan sa sino mang tumitingin sa akin. Ito ang paraan upang hindi ako makita ng halimaw habang hinahanap ko ito. Pero sa kabila nito, ramdam ko pa rin ang presensya nito sa paligid. Naririnig ko ang mahihinang ungol nito na tila ba nagmumula sa magkakaibang direksyon. Pinag-iisipan kong mabuti kung saan ito nagmumula. Unti-unti, naisip kong marahil ay niloloko lang ako nito. Itinuon ko ang atensyon ko sa isang direksyon, pero doon naman pala ito sa kabila nagmumula. Kaya't sa halip na sundin ang aking naririnig, pinagtuunan ko ng pansin ang kabilang direksyon. At tama nga ang aking hinala. Doon pala talaga siya nagtatago at nagpapakita ang halimaw. Dahil dito, naabutan ko ito ng gulat at nagawa kong sugurin. Narinig ko ang isang malakas na hiyaw nito nang tamaan ng aking krus. Ngunit muling napahiya ako nang biglang may malakas na puwersa mula sa aking likuran ang sumalpok sa akin. Napaurong ako ng ilang hakbang at halos mahulog. Muli kong naisip na niloloko lang pala ako nito. Kapag akala ko ay nasa harapan ko ito, bigla namang sasalakay mula sa aking likuran. Mapanlin lang at mapanglamang talaga ang hayop na ito. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, hindi ko nahahayaang masilo ako nito. Pinag-aralan kong mabuti ang kilos at galaw niya. At nang nagpakitang muli ang mga nagniningas na mata nito, agad kong sinugod ang likuran ko. At sa wakas, tuluyan ko na itong naabutan at nasaksak at nasugatan ko na ito gamit ang aking krus. Napahiyaw ito sa sobrang sakit at hapdi. Dahil dito, nakuha ko na ring tanungin ito. Sabi mo sa akin, anong uri ka ng halimaw? Tanong ko rito. Nang una, ay ayaw pa nitong umamin. Ngunit dahil sa matinding hapdi ng sugat, wala na itong magawa kundi sabihin ang totoo. Berba lang. Isa akong berba lang. Nahihirapang sabi nito sa akin. Ikaw nga. Ang nasambit ko sa sarili dahil tama ang aking kutob na isa itong berba lang. Kaya't mabisang nakapatay sa kanya ang aking krus na may kalamansi. Dahil dito, naisip kong wala na itong pag-asa at malapit nang mamatay. Kaya't sa halip na patayin, pinakawalan ko na lamang ito. Binalaan ko lang ito na huwag nang muling babalik sa aming baryo kung ayaw niyang tuluyang kong patayin. At dahil sa malubhang sugat nito, tiyak kong hindi na ito makakabalik pa ng buo. Mula noon, tuluyan nga itong umalis at naglaho. At mula rin noon, nawala ang lahat ng kababalaghan sa aming baryo. Napanatag na ang aming puso at isipan dahil wala na ang halimaw. Masaya kaming nabuhay ng tahimik at payapa, ligtas mula sa anumang kapahamakan. Pagkatapos ng nangyaring labanan namin nung gabi, tuluyan nang naglaho at umalis si Marcelo mula sa aming baryo. At hindi na ito bumalik pa kailanman.
Nang malaman ito ng aking asawa at ng iba pang mga kapitbahay, napakalaking ginhawa at saya ang nadama namin. Wala na ang halimaw na nagdulot ng takot at pangamba sa aming tahimik na pamayanan. Ngunit bagamat nawala na ang panganib, hindi pa rin maiwawalis sa aming alaala ang mga pangyayaring iyon, lalo na ng aking asawa. Tila natutuliro pa rin siya tuwing gabi dahil sa nangyari sa kanya noon. Kaya't sa mga sumunod na gabi, todo-todong ingat kami sa pagsisecure ng aming tahanan. Doble ang pagkakasara ng aming mga pinto at bintana. At hindi kami natutulog hanggat hindi pa lubos na madilim sa labas. Gayunpaman, sa kabila ng aming pag-iingat, hindi pa rin nawawala ang takot at pangambang baka sakaling may ibang masasamang elemento o nilalang pa ang darating. Lalo na ang aking asawa. Nananatiling nag-aalala para sa aming sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayaw na niyang maulit muli ang nangyari sa kanya noon. Kaya't sinisiguro ko sa kanya na wag na siyang mag-alala dahil narito lang ako para protektahan sila. Hindi ko hahayaan na may kahit anong masamang mangyari sa kanila. At dahil dito, unti-unti ring nawala ang takot at pag-aalala sa kanyang puso. Naging komportable na siya at nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Sa mga sumunod na buwan, dumating na rin ang aming hinihintay, ang pagdating ng aming sanggol. Isang malusog at magandang batang babae. Napakasaya naming mag-asawa dahil sa wakas ay narito na ang aming supling. Upang ipagdiwang ito, naganda kami ng salo-salo kasama ang ilang mga kapitbahay namin. Nagpasalamat kami sa Poong may kapal sa biyayang ito. Sa pagdiriwang na iyon, naikwento ko sa kanila ang tungkol kay Marcelo at sa pakikipaglaban ko rito. Lahat sila ay namangha sa aking katapangan at determinasyon. Ngunit ang pinakamasaya, wala na ang anumang agam-agam ng panganib sa aming puso at isipan. Masaya at payapang muli ang aming pamumuhay. Walang takot sa kahit anong uri ng masamang elemento. Matapos noon, naging mapayapa at maunlad ang aming buhay na mag-asawa kasama ang aming supling. Lumaki siya bilang isang masayahin at matalino ring bata. Sinisiguro ko sa aking pamilya na palaging ligtas sila sa anumang kapahamakan. Gagawin ko ang lahat para maitaguyod ang kanilang kapakanan. Sa tulong ng aking agimat, patuloy kong binabantayan ang aming pamayanan laban sa sinumang may masamang hangarin. Handang-handa akong ipagtanggol sila sa abot ng aking makakaya. Dahil dito, tahimik at payapa kaming nabuhay magpahanggang sa aming pagtanda. Walang pangamba o agam-agam sa aming puso at isipan. Sa mga nakaraang panahon, tahimik at payapa na ang aming pamumuhay dito sa baryo. Wala nang anumang agam-agam ng panganib at masasamang elemento sa aming kapaligiran. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay lubusan na kaming nagpakampante. Patuloy akong nagbabantay sa aming kapaligiran gamit ang aking anting-anting. May pananagutan akong siguruhing ligtas ang aking pamilya at buong pamayanan. Kaya't anumang senyales ng panganib ay agad kong tututukan at aaksyonan. Isang umaga, habang nag-iikot ako sa aming baryo, biglang uminit muli ang aking anting-anting. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat at agad akong napatingin sa paligid. Anong misteryo at lihim ang muling nagbabadyang dumating? Gaano kalaki ang banta sa aming katahimikan
at kapayapaan. Kaagad kong naalala si Marcelo nung mga panahong iyon. Ngunit imposible siyang muling bumalik dahil noon pang nakaraan alam ko nang hindi na siya mabubuhay pa. Kaya't isa na namang uri ng masamang nilalang ang marahil ay nagbabalak gumambala sa aming baryo. At para malaman ito, kailangan kong maghanap at magmatsyag ng mabuti. Una, tinignan ko ang buong paligid ng aming baryo habang nakasuot ang aking anting-anting. Walang anumang kakaibang nagaganap o nakikita ako. Kaya napagdesisyonan kong magtungo sa kagubatan kung saan karaniwang nagtatago ang mga nilalang na iyon. Doon ko marahil mahahanap ang pinagmumulan ng panganib. Sa aking paglalakbay, bigla akong nakarinig ng isang mahina ngunit pamilyar na tunog. Parang ungol o daing ng isang nilalang. Lalong uminit ang aking anting-anting, senyales na papalapit ako sa kinaroroonan nito. Kaya't isinabit ko ito sa aking leeg at nagpatuloy sa paghahanap. Maya-maya pa, nakita ko ang isang malaking anino na parabang papalapit sa akin. Mabilis itong kumikilos at parang may tinatakasan. Kaagad kong inilabas ang aking krus at hinihintay na lumapit ng husto. Nang sapat na ang distansya, bigla ko itong sinugod. Sa gulat nito, napahiyaw ito ng tamaan ng aking sandata. Agad kong nalaman kung ano ang nilalang. Isa palang sigbi ng aking kaharap. Gamit ang aking krus, patuloy kong sinugod at sinaksak ito hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng lakas at buhay. Nang tiyak kong wala na itong pag-asa, tsaka ko lang ito iniwan. Malaki ang aking ngiti sa tagumpay ng laban sa isa na namang kampon ng kadiliman. Mula noon, hindi na muling nagbalik o gumambala kahit anong nilalang sa aming pook. Patuloy na tahimik at payapa ang lahat para sa aming pamilya at buong baryo. Ngunit patuloy akong magbabantay gamit ang aking anting-anting at handang protektahan ng lahat mula sa anumang uri ng panganib na maaari pang dumating. Dahil dito, lumipas ang panahon ng walang anumang insidente o kakaibang pangyayari pa. Hanggang sa aking pagtanda, tahimik at mapayapang namuhay kami ng pamilya ko. At sa awa ng Poong May Kapal, umabot pa ako sa panahong makita kong lumalaki ang aking mga apo. Masayang namumuhay kami ng payapa at ligtas sa anumang agam-agam ng panganib. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Ang inyong kaistorya, Eddie. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng taga-subaybay sa programang ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Billy. Isang batang lalaki na nakatira sa isang maliit na nayon sa kabundukan. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang matinding pangyayaring karanasan ko at ng aking ama. Hindi ko malilimutan ang takot at pangamba na naramdaman namin ng aking ama nang harapin namin ang mga halimaw na nagniningning ang mga mata sa dilim ng gabi. Nangyari ito noong isang hapon nang pumunta kami ng aking ama sa bayan upang dalawin ang aming lolo. Maglalakad lang sana kami ng daan papunta sa highway, ngunit hindi namin inakalang mauuna kaming salubungin ng kamatayan bago pa man kami makarating sa aming paroroonan. Simula pa lamang ay pakiramdam ko na may kakaibang mangyayari sa aming paglalakbay. Tahimik ang daan at tanging mga tunog lamang ng mga insekto ang aming naririnig. Malakas din ang haplos ng hangin sa aming mga mukha na tila ba nagbababala sa isang mapanganib na pangyayari.
Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay biglang may lumabas na mga nilalang mula sa mga puno't talahiban. Mga halimaw ang mga ito na may mahahabang buhok at matatalas na pangil. Walang alinlangan nilang sinugod ang aking ama na hindi pa man nakapaghanda. Mabilis akong napaatras sa takot, ngunit naalala kong dapat kong protektahan ang aking ama. Kaya't kahit nanginginig, kinuha ko ang aming sandata laban sa mga halimaw, ang makapangyarihang buntot ng pagi. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lakas ng loob ko, ngunit nakipaglaban ako sa mga halimaw kasama ang aking ama. Matapang naming hinarap ang aming mga kalaban, bagamat alam namin na delikado ito. Patuloy kaming umiskor ng mga latay sa kanilang katawan gamit ang buntot pagi. Ngunit isa sa mga halimaw ay bigla akong sinugod at nasugatan ako sa aking likuran nang makalmot ako nito. Napakasakit, ngunit hindi ako sumuko. Patuloy kong pinagtanggol ang aking ama hanggang sa makaligtas kami sa mga halimaw. Ito ang naging simula ng aming matinding pagsubok. Hindi ko malilimutan kailanman ang takot at alalahanin ang unang pagtutuos namin sa mga nilalang ng lupa. Pagkaligtas namin sa unang pag-atake ng mga halimaw, ay agad kaming tumakbo papuntang highway upang sumakay ng jeep patungong bayan ng aming lolo. Pero bago pa man kami makarating doon, ay naramdaman ko na ang kirot ng sugat sa aking likuran dahil sa pagkalmot ng isa sa mga halimaw. Napakasakit talaga, ngunit patuloy lang akong tumakbo kasama ang aking ama. Alam kong hindi ako maaaring magpahinga hanggat hindi pa kami nakakalayo sa mapanganib na lugar na yon. Mabuti na lang at nakarating din kami sa highway at agad na nakasakay ng jeep. Sa wakas ay makakalayo na kami sa mga halimaw. Ngunit habang nasa biyahe, bigla na naman akong natakot nang makitang may lumulutang na anyo sa labas ng bintana. Isang halimaw na naman. Kaagad naming ipinagbilin sa driver na wag huminto at ituloy lamang ang pagmamaneho. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang ugong ng mabibigat na hakbang sa ibabaw ng jeep. Alam kong isa na namang halimaw ang humahabol sa amin. Ramdam ko ang matatalas nitong kukong kumakalmot sa bubungan ng sasakyan. Pero patuloy lang na binilisan ng driver ang takbo ng jeep. Maya-maya'y narinig ko ang malakas na pagtama sa lupa. Mukhang nahulog na ang halimaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang aming problema. Paglingon ko sa likod, ay nakita ko ang halimaw na muling tumayo at mas galit pa kaysa kanina. Mga nagigilalas nitong ngipin ang bumungad sa amin. Alam kong handa na itong pumatay kapag nakalapit lamang ito sa amin. Nang makita ko ito, ay hindi ko napigilang manginig. Pero naalala ko bigla na hindi ito oras upang magpakita ng takot. Kailangan kong maging matapang para sa aking ama. Kaya't kahit nanginginig ang kamay, muli kong hinawakan ang aming buntot pagi at inihanda ang aking sarili sakaling lumapit muli ang halimaw. Nakahanda ang aking ama sa tabi ko. Alam kong handa rin siyang ipagtanggol ang aming mga buhay. Hindi ko malilimutan kailanman ang takot na naramdaman ko sa paghaharap na iyon sa halimaw. Ngunit mas matimbang pa rin ang nais kong protektahan ang aking ama at ang aming mga buhay. Kaya't nung sandaling muling makalapit ang halimaw, ay walang pag-aalinlangang hinarap namin ito ng aking ama. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakipagbuno kami para sa aming kaligtasan. Sa gitna ng aming labanan, ay bigla kong narinig ang malakas na sigaw ng driver. Nang lumingon ako,
ay nakitang pinasok na siya ng halimaw sa pamamagitan ng bintana ng jeep. Walang habas na pinagkakakagat at kinakalmot ng halimaw ang driver. Pati ang mahahabang buhok nito ay gumagalaw at pumulupot sa liig ng driver. Ipinagpatuloy lamang ng halimaw ang kanyang pag-atake. Napakasama ng loob ko sa nakikita. Gusto kong tumakbo at sagipin ng driver, ngunit alam kong delikado para sa akin. Kaya ang nagawa ko lang ay manood ng nanginginig habang patuloy na inaatake ng halimaw ang driver. Ngunit hindi sumuko ang aking ama. Kahit naabala rin siya sa sarili niyang laban, dali-daling lumapit siya upang tulungan ang driver. Walang takot na hinagupit niya ang halimaw gamit ang buntot pagi. Unti-unting humina ang halimaw dahil sa mga latay na nagawa ng buntot pagi, hanggang sa wakas ay pumitaw ito sa driver. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ko ang driver, natuyo na ang kanyang katawan at wala ng buhay. Kinagat ng halimaw ang kanyang liig at sinipsip ang lahat ng kanyang dugo. Napuno ako ng galit sa nangyari. Gusto kong abutin ng halimaw at parusahan ito sa krimeng ginawa niya. Ngunit alam kong hindi ko magagawa iyon ng mag-isa. Kaya't pinili kong manatili malapit sa aking ama na patuloy na pinoprotektahan ako. Alam kong hindi niya ako pababayaan sa gitna ng mapanganib na sitwasyong ito. Ngunit bigla kaming nagulat ng aking ama nang makita naming dumami ang mga halimaw. Mula sa mga puno't talahiban ay unti-unting lumilitaw ang kanilang mga anyo. Napuno kami ng pangamba dahil alam naming hindi namin kakayaning dalawa lang kami ang lumaban sa maraming halimaw. Kaya muling tumakbo kami palayo sa mga ito. Naghanap ng lugar na maaaring mapagtaguan. Natatakot man, alam kong kailangan kong magpakatapang. Ako lang ang pag-asa ng aking ama sa sitwasyong iyon. Kaya't itinuon ko ang lakas ng loob sa pagsunod at pagsuporta sa kanya. Handa akong harapin ang anumang hamon. Makatakas lang kaming dalawa sa mga halimaw. Ito ang pinakamatinding pagsubok na aming hinarap. Ngunit alam kong magtatagumpay kami sa huli. Sa gitna ng aming pagtakas ay may nakita kaming maliit na kubo. Agad kaming tumungo doon at umaasang may makakatulong sa amin doon. Dali-daling kumatok at humingi ng tulong ang aking ama. Sandali rin ay may lumabas na matandang lalaki mula sa loob ng kubo. Ipinakiusap namin na patuloyin kami sa kubo dahil hinahabol kami ng mga halimaw. Mabait namang pinapasok kami ng matanda. Pagkapasok namin sa loob, ay agad kong napansin ang iba't ibang mga bagay, nakakalat na mga dahon, kandila at anting-anting. Napag-alaman namin na isa palang albularyo ang matanda. Maya-maya pa ay lumabas ang matanda upang harapin ang mga halimaw. Nakita ko siyang nag-orasyon gamit ang isang anting-anting. Sandali rin ay umurong ang mga halimaw, tila natatakot sila sa ginagawa ng matanda. Nang makita ito ng aking ama, ay agad siyang lumapit at nagpasalamat. Pinayuhan kami ng matandang wag nang bumalik sa mapanganib na lugar na yon. Ipinaliwanag niya na delikado doon dahil maraming halimaw na naninirahan doon. Para lubos na makatulong, ibinigay ng matanda ang kanyang mga anting-anting sa amin. Sabi niya, ito raw ay magpoprotekta sa amin laban sa mga halimaw at iba pang mga masasamang nilalang.
Kinabukasan ay inihatid kami ng matanda palabas ng kubo. Malungkot man akong iwanan ng kanyang tahanan, alam kong kailangan na naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa lugar ng aking lolo. Ngunit salamat sa tulong ng matanda, nakakasiguro kaming ligtas na ang aming paglalakbay. Mayroon na kaming proteksyon laban sa anumang halimaw na muling susugod sa amin. Habang naglalakad ay hindi maalis sa isip ko ang mga pangyayaring naranasan namin kamakailan. Subalit masaya ako dahil nalampasan namin iyon ng buong tapang at tibay ng loob. Sa mga susunod pang pagsubok na darating, lalo kong padadakilain ang aking katapangan. Alam kong kakayanin ko ang anuman, makasama ko lang ang aking mahal na ama. Makalipas ang matagal na paglalakad, nakarating na rin kami ng aking ama sa bayan kung saan nakatira ang aking lolo. Masaya kaming sinalubong ng aking lolo at hindi niya akalain na mararanasan pala namin ang ganitong panganib bago pa man kami makarating sa kanya. Sa hapagkainan ay muling naalala ko ang lahat ng pangyayari. Ang biglaang pag-atake ng mga halimaw, ang matinding takot na naramdaman, pati na ang pagtulong sa amin ng matandang albularyo. Ngunit sa kabila ng lahat, napagtanto ko na marami ring magagandang bagay na nangyari. Nalampasan namin ng buong tapang ang mga pagsubok na yon. Nakilala namin ng matandang albularyo na nagbigay proteksyon sa amin. Napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong harapin ang anumang hamon sa buhay. Habang hawak ang anting-anting mula sa matanda, naalala ko ang sinabi niyang ito ang magpoprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang. Ngunit sa totoo lang, hindi lamang ito ang nagbigay ng proteksyon sa akin. Ang pinakamalakas kong tanglaw at gabay ay ang aking mahal na ama. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok na iyon. At alam kong habang buhay niya akong poprotektahan at pipigilang may mangyaring masama sa akin. Kaya't sa tuwing naaalala ko ang naging paglalakbay namin, hindi na takot ang nararamdaman ko. Sa halip, nagpapasalamat ako dahil napatunayan ko sa aking sarili na may sapat na lakas at tapang akong harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At habang nasa tabi ko ang aking mahal na ama, wala akong dapat ikatakot. Alam kong ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Dahil ang pagmamahal niya ang magpoprotekta sa akin sa lahat ng pagsubok sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po, Kuya Chris. Muli, ako po si Billy, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.